welcome sa aton nga Martes nga edisyon. Aton liwat nga pag-uroropod, pag-iririmaw sa subong nga gabi moturan diri sa aton nga programa. I miss you all. Wala kita kagabi mo to nakaprogram because kay may dawo dire kag wala pa matapos ang celebration ni Pastora Joje. Ayang simple nga celebration mo to sa birthday kagabi. Ginsakop man namon ka panyapon na. So salamat gid sa mga nagkari kahapon kaya naka-participate sa pag-enjoy, naging witness sa katutom sang Ginoo sa kabuhi ni Pastora Joje. Kabalo ka mo pila edad niya? Secret. I-chat niyo na lang siya kuno. Hindi na gusto ano gani na, hindi niya kuno gusto ihambal sa sa publiko. Hindi ko isugid sa inyo nga 46 na siya. Sa liwat, welcome sa subong nga gabi moturan. We hope nga mag-upod ka mo sa aton sa bunga gabi sa aton nga pagpangalaga diri sa Facebook Live. Paulanon nga gabi dira sa inyo. Kag of course diri man nga nagatulot talite. Pagkaina nag-ulan nga daan. Kaina gid man kagabi. Daw nalipat nako. So salamat sa kaayo sang Ginoo nga nakalabot kita sa sini nga bulan sang Oktubre. Ika-6 na subong moturan nga bulan sa aton nga kalendaryo sa October mga kauturan. Dali na lang November na. After sang November, ano na gani? Merry Christmas na. So baw kasan ulang no. Daw gindasig sang pandemic ang inadlaw no. Gin-lockdown kita kag dugay-dugay Disyembre na. So Merry Christmas lang sa inyo da. And advance Happy New Year, advance Happy Valentine's. At ano pa? Of course, daso naman advance Merry Christmas. So daw amo na kadasig moturan sang ginatawag naton nga chimpo because sang ginatawag nga lockdown balagin preso kita dugay-dugay pagtamwa naton Disyembre na. So Merry Christmas da sa inyo tanan. Ayop nga lang tawon ni naton nga kanta sa YouTube nya Pasko'y isang kapanganakan by Alan Tapion. Arada, gusto niyo pamatian? Lantawon nyo lang ara sa YouTube. Pasko'y Kapanganakan by Alan Tapion. Kung gusto nyo na i-download, pwede man na. Dira sa YouTube ni Alan Tapion. Actually, gamay na lang na kuno gamay na lang na mag-trending. Kung lantawon nyo guro ma-trending sa kung may naglantaw ng 1 milyon. So, gina-promote lang naton kay daw 3 pa lang kuno naglantaw. So, may ara kita da nga gin kanta moturan. Kita gid mismo actually sina ang komposo. Of course ilang again butangan sa band mga kulturan. So mo na siya nga daw nami man kagin liwat nila ang arrangement. So manami gid ang Pasko'y isang kapanganakan. So Disyembre man o kung hindi Disyembre, Merry Christmas gid sa inyo tanan-tanan. Of course dira sa mga ibang nga lugar, dira sa may Antique, of course moturan dira sa may Guimaras area. Ano nakita na kung subong si Maylin Lagon hari na halin sa Negros area moturan, coordinator nato ni siya halin sa Negros pakadto sa may Cebu moturan. Upod ni Mia Patsay, actually si Mia Patsay ari naman kina nagaupod na moturan diri sa aton nga pagpangalagad diri sa Facebook Live. So pwede gid ka muda
Pwede digid ka mo da magatag. Pwede digid ka mo motor maka-comment sa mangalan sa inyong mga friend para motora mag-ururopot kita. Kaso mga gabi motoran dire sa aton nga pagpalagan. Ako man gyapon na inyong alagad, wala nagliwat, nagputi lang ang buhok. Pero kapadayon kita moturan sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ay ang aton moturan nga tinutuyo sa sining nga Facebook Live na makadalasang kung hindi man bugos, bisan makaano na lang, makapiyan-piyan sa ginatubang naton yung mga challenges aton kabuhi, sa ginatawag nga kasubok, ginatawag nga depression, ginatawag moturan nga problema sa aton nga pagkabuhi. Ang iban may kwarta, ang iban niya wala kwarta. Ang iban niya ang kwarta kuno yung may tawo, pero ang tawo ya way kwarta. So kabay moturan yung Ginoo nga aton ginagawali, aton nga gina-share sa inyo, amaning Diyos magasugata ang kinanglanon isang isa kag isa sa aton mga kauturan. So gina-welcome na ang tanan nga nagupod sa aton subong nga gabi, especially moturan ang mga suki naton nga mga tigpaminaw dira sa may Aklan. Of course, sa Antique, ginmention naton kay ina sa may Guimaras. Of course, moturan dira sa may Negros Occidental. Of course, dira moturan sa may Cebu area. Of course, diri sa may Masbate. Aton nga friend sa Masbate ni Gopod actually. Si Rene sa Pasap. Padap gali. Of course, moturan si Lani, classmate man ni Pastora Joje. So nagopod sa aton, nagalantaw-lantaw dire. So gina-welcome naton sa subong nga gabi ang isa kag isa nga nagaupod na sa aton, especially nga nag-appear diri sa aton nya screen. Mayong gabi of course kay Mylene Lagon, intag niya si Alexis Shine, si Almindes Flores, Hi Lods kuno, Parekoy Pausto, Panoy Lagon from Mylene Lagona. Of course kay Arben Halorina, halin sa iya asawa sa iya nga friend gali. Aaron Panilo Sikusana. Of course moturan kay problema answer sa module pass. Ang problema kuno hindi kwartas ang iban, pero ang problema nila inog answer sa ilang module. Ay mga kauturan, amusta gali ang inyong ang inyong pag-eskwela na? Miss nyo man ang inyong klase or miss nyo man ang inyong rom? Sino ang na-miss nyo? Maestra nyo kung ang crush nyo sa school. May ko kabalo ha, pero ginapamangkot lang nato na problema ko no answer sa module. So ang pag-answer sa module depende sa mod. Pag nami ang mod nga answer sa module, kung wala mod wala man answer. So bahala na kamo na. Kay isa ni siya sa ginhimo sang COVID sa aton gin pa kapuyan niya kamo. And of course di nyo na makita ang crush nyo. O magluwas na sa online ayot danay gidya kamo. So sa mga gabi, welcome si Panoy Lagon from Mylene Lagon. Gaya ni si Ani Lagon way kaupod sa aton. Salamat sa mga gabi. Nagintag siya sa iya nga utod. So welcome gid sa sumo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad, of course diri sa Facebook Live. Of course welcome po na sa aton subong nga good pastors kag sa Facebook niya si Gloria Pacardo. Ano ni nga lugar man is in Al-In Piscabol, Birma Sabido, Kapos Nicolas Sabido, Mariet Salapantan Tumapang. Grabe no, hindi siya nagatapang. Si Ma'am Matapang, ako si Loida Piolo, of course si Lord Samian, si Rafika Piolo, of course si Lazaro Piolo, abi ko si Piolo Pascal Waigale. Si Laida Monsale, o si Lida Monsale, si Mary Corazon Prologo Santos, of course si Jenny de la Cruz,
is in Livorno, Italy. Wow! Taga Italy ha. Of course, si Board Almira. Good evening. Tapos ang upod sa aton sa mga gabi moturan si Michael Jan Guapolino na taga Pabia Assemblies of God. Oh, welcome na, welcome na, welcome na. Kung hindi mag-contact pang tag, kung hindi moturan, sigihaw naton pang tag, sigihaw naton pag-invite. Eh, dugay-dugay, maumpisa na kita sa aton nga pagpangalagan diri sa Facebook Live. Of course, ginagreet natin sa mga gabi si Buyet Kapada, Buyet Sipida gali. Kaya kapod sa atin sa mga gabi dira sa may Kalinog. Dira sa may ano gani ang imo na nga Buyet nga barangay man. Ano na gani imo barangay da Buyet? Dira kaday Pastora Lina ano naman. Losada. Ano gani nga barangay da imo? Mayong gabi ged. Sa inyo pag-upod sa atin sa mga gabi dira sa Kalinog area. Of course, na-miss naton si Nanay Ilang. Nanay Ilang, advance happy birthday. Birthday na Nanay Ilang sa kwan mo sa October 11. Kag-advance sa invite niya kita. Nanay Ilang, happy birthday! Makadtugid kami da sa imong birthday. Although Domingo na ha, pero maswing kami da. Mapauli man kami da yun ha. Makaon lang kami sang let's on man. Ayaw kabalong kung handa mo turan. Pero ang nakiabalaan ko lang ang birthday niya actually. So, welcome sa mga gabi. Of course, si Elisa Laviano, gintag ni Mylene Lagon, ambal ni Gloria Pacardo, good evening man. Kagintag ni Gisa Casido, si Cecilia Kilio Sahunya, Jessica si Kilio Sahunya, Jester Sahunya, Jico Jok, Jason Kilio Sahunya, Jake Sahunya, Yan Mondiro, from Gisa Casido. Of course, kay Anjoy Lim Perez from Mylene Lagon, Maria Victoria Marcelino, Mariluna Sahunya. Good evening. Of course, ginapunan bulahan naton gali si Jessica ano man kuman. Si Jisa gali. Nya kay na naging padayon gyapon ang aton nya Bible study, online Bible study. So salamat gi sa pag-facilitate ha sa Bible study kada diri sa aton nya pagpangalagan. Motura naton topiko sa mga gabi is nakasentro gid kay Lord Jesus Christ. Botang balon si Jesus ang aton topiko subong. Wala sang liwan kundi si Jesus gid. Bago sa mga gabi motunan, gusto ko lang i-shout out kay Mios sa Pasi. My best regard to all. Dear, yes. Mios, how are you? Bata na mo naman. Itak na be. Mios, kamusta ka da sa Pasi? Kapay nga maayong imong sitwasyon da. Of course, welcome natin sa mga gabi si Nens ko Canotilio at ulit taga-Agboy Leon ni siya. Pinagapo sa ato sa subong nga gabi. Of course, ang iyagintag si Sean Aligarbes. Of course, si Lia Kutyang Komitran. Of course, si good evening, Pastor. Good evening, man. Kay Kenneth Joy, si Rapika Piolo, sorry yan. Piolo, tugali kina di Piolo. Di ko si Samipi. Of course, di ba, nagbalik si John Michael Guapolino. Mamal ni John Michael. Hambal ni John Michael, hindi man to Guapolino. Ang prido, Guapolino man niya. Sige lang, basta guwapo ka. Guapolino. Sige. Of course, welcome natin ang taga DN. Of course, ang taga San Miguel na nagupod sa aton sa subong nga gabi. Ayong gabi gidra sa inyo tanan, especially banda sa may Tagsing Assembly of God sa mga membro naton na nagupod sa aton subong nga gabi dire sa aton nga pagpangalaga. So welcome na, welcome. Dugay-dugay magapasa kita sa pulong sa ginumoturan nga aton pagatunan. Kay tunan naton kung sino si Jesus Christ. Abay moturan nga may makuha kita nga mga wisdom, may makuha kita moturan nga kamaturan na hanungod kay Lord Jesus Christ. So ari kita sa Tuesday edition sa
aton nga day 176 na sa aton nga pagpangalagan diri sa Facebook Live. Tandi di ka mo tapan ha. Para yon ka mo gaupon moturan hasta gid matapos ang ini aton nga pagtililipon sa subong nga gabi. Ang balinong Saldi Lapso kay Margie Fernandez, Emily Ribas Austria, kag si Nilda Tayo Lababaet, Nestor Laho Nasel Lapso, Vincent Lacorte, Nining Cesar Libabait kag of course si Norbert Lunyo ay gintag sa subong nga gabi. Ambal ni Iron Panilo Sikosana. Good evening, Pastor. Ay salamat na banhaw si Iron. Welcome Iron, welcome. Tapos sa mga gabi moturan gina-welcome naton si Rodel Pires Ginaga. Actually si Rodel Pires ni Boksidor na siya. Hi Deng. Mayong gabi. Sagad pa ni siya maghimo bulak. Si Rodel. Si Rodel Pires Ginaga, sagad na sa maghimo sang bulak, sagad man sa magdrawing, sagad man sa magboxing. Oo kaman, nagdaog na siya mo sa boxing. Kita ay kami sang Domingo dito sa Tagsing. Kaya nagasimba na siya sa Tagsing Assembly of God. Of course kay Lord nagasimba. So nagkita ay kami sa Sunday sa mga panimbahon dito sa Tagsing. So salamat gid Rodel ha. Of course gina-announce naton mayra kitang big event o kung ginatawag naton nga online event moturan sa mayang people sa October 10 na ay sa Sabado na alas 2 sa hapon hasta alas 3:30 mga moturan. So gin-invite namon kamo palihog download kamo sang Google Meet kay dira kita magakita ay sa tanan nga ma-coordinator base mayang people kamo da pwede man kamo actually dai Gisa pwede ni siya actually kaupod sa mga young professional pwede gid kamo kaupod naman gina-welcome naton. Ti Pastor may mga bana na kami. Okay lang bata pa man kamo. Kung wala man kamo yasang bana laban naman bata yung people mga kabutan na mga young professional. Di bala? So welcome gid sa subong nga gabi mga turan. Kakabay hindi nyo pagbayaran ang aton nga pagtililipon sa sano ganito lihok sano ganito sa October 10 alas 2 sa hapon hasta alas 3:30 ay ang kuno maupod sa aton abot kon madayon gid man ang taga Kadulunan dito sa San Remigio Antique upod sa ilamayang people tuod gid man tong pastor sa mura or ang iban pa nga mga young people nga pwede makaupod sa aton. So gina-welcome naton ang tanan-tanan nga pwede mag-upod sa aton. Ngayo lang kamo sa link nyo nga kilala ninyo diri sa Full Gospel Christian Assembly. Of course, ang kilala nyo dira sa Tagsing man, mga mayang people, ay sila ni siya mahatag sang lek sa inyo mga turan para ang aton nga pag-iririmaw mangin masadya. Hoy! Ngayong gabi sa atong magwapuhon nga presbyter dira sa Antique Section. Wala sang liwan ko si Pastor Jubanes Obliga. Of course, gina-welcome nato sa mga gabi ang gintag sa aton nga friend si Nicolas Sabido. Of course, sa mga gabi gina-welcome naton si Pastor Arnel Mendoza from Luzon. So, welcome na. Especially ang gwapohon niya presbyter sang taga Antique Section. Nagaupod gid siya sa aton sa subong nga gabi. Ambal niya, welcome to Facebook Live. Yes, welcome. Aton nga pagpangalagan sa subong nga gabi nga bisan nagaulan. Sige, ang aton moturan sa palayag diri sa kanginan. Andom naton moturan nga dala kita sang pagpakamayo sa tanan nga mga tagpalamate. Dili man kamo gabahin sang kalibutan. Of course, gina-welcome naton ang taga KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Sa Kingdom of Saudi Arabia, upod sa aton si Nets Pistabon. Of course, upod sa aton si Gisa dira sa May, Lebanon. Of course, moturan dira sa Taiwan si si Nens Canotelio. Of course, si Duna Salao dira sa May,
Ahingapur, Hong Kong, Hong Kong, Guray, Hong Kong. Oh, salamat ha, salamat. Ang iban sa inyo, wala ka mo nakatag address sa akon. So, pasensya lang gid ka mo. Pero gusto ko lang, tanan ka mo mauturan, i-welcome sa subong nga gabi. Of course, shout out to all pastors of Antique Section from Anini to Libertad. Welcome! Welcome! Ang greetings naghalin sa inyong presbyter kay Pastor Jubanis Obligar. Of course, diri sa Facebook Live. Salamat kid. Siguro may mabuo mo sa ato sa mga gabi. So, anong oras nato sa mga gabi? Alas 6, alas 7, 6 na. Ang oras sinarong sa inyo sang birthday ni Pastor Radyo kagabi. Gini-enjoy ka lang kamo motoran. Okay, buksan nato na Biblia. Kung may mga Biblia ka mo. Hoy, may naging abot. Welcome naton si Marilyn Ismael Montelibano. Yes, watching sa subong nga gabi. Pariente ko nimo. Either ni siya sa Akalibo or New Washington or taga Cotabato. Mga Montelibano, saan kayo? Cotabato, Mindanao kamo o kung sa Luzon. So, welcome with Facebook Live. Makita dira sa John chapter 1. Kadto mo turan sa 13. Basahon ko sa verse 1. John chapter 1 verse 1 to 13. Sang una pangadaan, ara na ang ginatawag nga pulong, ang pulong kaupod sang Dios, kag ang pulong mismo Dios. Verse 2, halin pagid sang una, ang pulong kaupod na sang Dios. Paagi sa iya ginhimo ang tanan nga butang, kag wala gid sing may nahimo nga indi paagi sa iya. Ang pulong amo ang ginhalinan sang tanan, kag ini nga kabuhi pareho sang suga. Ang pulong ginhalinan sang kabuhi, kag ini nga kabuhi pareho sang suga. Tungod kay amo ini ang nagapasanag sa una-una sang mga tawo. Ini nga suga nagapasanag sa kadulom, kag ang iya kasanag wala na daog sang kadulom. Verse 6, karon may mga tao nga ginpadala sang Dios. Ang iyang ngalan si Juan, ginpadala siya sang Dios sa pagsugid kung sino ang suga. Agod paagi sa iya pagsugid magatu ang tanan nga mga tao. Hindi si Juan ang suga, kundi ang nag-abot sa iya, nag-abot siya sa pagsugid kung sino ang suga. Si Jesus o kung si Kristo amo ang matuod nga suga nga nag-abot diri sa kalibutan kag nagasanag sa una-una sang tanan nga tawo. Nag-abot siya diri sa kalibutan kag bisan ginhimo ang kalibutan paagi sa iya, ang mga tawo sang kalibutan wala nagkilala sa iya. Nagkadto siya mismo sa iya kasimanwa, pero kalabanan sa ila wala nagbaton sa iya. Pero ang bisan sino nga nagbaton kag nagtuo sa iya, gintagaan sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Nangin anak sila sang Dios, hindi paagi sa lawas nun nga pagkatawo, kundi pagbuot. Ang Isos gali manong negosyante mga kauturan. Mayari naman rin sa San Miguel nga si Jesus kuno ang driver sang traveling rice mill nga nahulog sa Taytay. Amo nang ila pagkikilala kay Jesus. Pero sa Biblia, sinugid bala si Jesus. Although damo-damo di nga Jesus, tatay ni Jesus si Jesus man. Di bala? So, pero subong gabi mo turan, kilalahon naton kung sino si Lord Jesus Christ. So, ang itbasa naton, ang sinulatan akon mabasa naton sa dinalan ni Juan mo turan, ang ining Jesus kung sino gid siya. Ako nga purpose subong gabi para ma-open ang atong punong kung sino gid bala si Lord Jesus Christ. Kaya madamo nga mga tao, wala kakilala sang tuod kung sino gid si Jesus Christ. Ang iban nga mga tao, gambal sila nga si Jesus kuno is tao. Wala sila gambal nga si Jesus Dios. Ang iba naman niya gambal, si Kristo kuno tinuga lang. Kag hindi siya manunuga. So matuod yan nga si Kristo tao lang or tao o kun Dios siya nga nagpakatawo. Or mamangkot kita, si Kristo bala gintuga o kun
manunuga. Amo na aton mo turang nga pagatunan sa mga gabi. Kay iba ng mga tawo, why sila gapati kung sino si Lord Jesus Christ. Why sila gapati nga si Jesus hindi lang propeta, ulto propeta si Lord. Why sila gapati nga Diyos si Kristo. Kaya ba nila tawo si Kristo. Pero sa totoo man, tawo gid man si Kristo. So mga gabi padaluman nato na siya para may klaro sa aton kung sino gidya si Hesus Kristo. Tawo man si Kristo kag, pero nagpakatawo amo nang buot hambalon naton. Tawo gid man siya. Tawo gid man bala si Jesus. O tawo gid man siya kag. Di ba? Pero ang ginasabat naton hindi lang tawo, kundi amal sa Bible nagpakatawo. Amo nang buot ang gusto naton i-drive out motoran sa aton nga pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kay 100% sa nga tawo, 100% man siya nga Dios. Hambal sa pulong sang Ginoo mga kauturan. So, hambal sa pulong sa Ginoo, sino bala si Jesus? Hambal niya sa verse 1, sang uta pangadaan, yar na ginatawag nga pulong, ang pulong kaupod na sang Dios. Now, hambal sa pulong sa Ginoo, sino diri si Jesus? Hambal sa Biblia, ang ginatawag nga Jesus is kaupod sang Dios. Anong butang balon? Bago ging-create ang kalibutan, haba sa pulong sa Ginoo, si Jesus is kaupod na sang amay. Haba sa pulong sa Ginoo, sa verse 1, sang una pangadaan, ara nang ginatawag nga pulong, ang pulong kaupod na sang Dios. Duha di ginamention mo turan. Ang ginatawag naton nga Dios diri nga una, ang ginatawag nga Dios is si o kunang amay. Ang ginatawag diri nga pulong, actually, hambal sa Biblia, is si Lord Jesus Christ. Padayon ako sa unhan. Sang una pangadaan, ara na ang ginatawag nga pulong. Ang pulong, kaupo na sang Diyos, kag ang pulong mismo Diyos, hambal sa pulong sang Ginoo. So, ang ginamention diri nga Diyos is the Father. Ang ginamention diri moturan nga pulong is si Lord Jesus Christ. So, kung tulokon naton, sino ang ginatawag nga Jesus, hambal sa Biblia, ang pulong nga kaupod sang Dios, amo nang ngalan mo turan nga si Lord Jesus Christ. Ano buot hambalon? Bago gin-create ang kalibutan, ara na si Jesus? Of course. Ara na siya, kaya ba sa Biblia, bago sang una, ara na gada na ginatawag nga pulong. Kag ang pulong siya, kaupod na sang Dios. Buot hambalon, ang ining nga duha nagupdanay. Father and Son, nagaupod na kay ara na nga daan. Sa time sang ginatawag nga gi-exist ang Father, gi-exist man gali ang anak. Kung gi-exist ang anak, gi-exist man gali ang Father hambal sa pulong sang Ginoo. Because maghambal kita sang God, is ang God wala gintuga. Nga aman, because maghambal kita sang God, is ginatawag nga sa Bible, nga ginatawag nga self-existence. Nag-exist lang siya sa iya ko galingon because ano ganit tawag siya? Ginatawag sa nga God. Ginatawag siya nga Diyos. Amo ning hambal sa pulong sa Ginoo. Ang pamangkot, sino ang Diyos? Hambal sa Biblia, ang Diyos amo ni ang kaupod sang amay nga amo na si Lord Jesus Christ. Hambal sa pulong sang Ginoo. So, although iban diri nga naghambal, ang sa ibang nga translation diri sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Kag ginahambal sa iban, and the Word was God hambal sa pulong sang Ginoo. So, ang Lord gali, ang Jesus gali gina-mention sa Biblia is in the beginning ara na siya. Wala siya na tawo because wala siya nag-exist because na ginbunag siya ni Mary. Na ginpakasla ni Joseph. Nga tani, hindi si Joseph magpakasal kay hindi man iya nga bata because hambal sa Bible, ginpanamkon lang ang ginabusong ni Maria is ginpanamkon sang Holy Spirit o kon gin-conceive sang balaan ni Espiritu. Hambal ni Joseph hindi sa magpakasal kay Maria, pero nagdamgo si Joseph, ginpanamgo sa sang Dios, ngabal niya pakasalan mo si Maria. Kay siling niya ang ina nga bata hindi giman imo, pero ini nga bata siling niya ginpabusong si Maria sang balaan nga Espiritu hambal sa pulong sang Ginoo mga kauturan. So anong ginaminaton? Ang pag-exist ni Lord Jesus Christ hindi sa time nga ginbusong sa ni Maria.
Hindi sa time nga ginbata sa ni Maria, kundi before pa siya gin-conceive o kung ginbusyong ni Maria hambal sa Biblia is ara na siya nga daan kaupod sang ginatawag nga amay. Gets nyo? Buot na balong kami naghambal sa inyo nga tao o kung tao lang si Kristo, hindi ka mo magsugot. Because hambal sa Bible, in the beginning, si Lord is ara na. Or mahambal ang ibang nga tao nga si Kristo gintuga lang, hindi ka mo magpati. Because si Jesus, wala siya gintuga. Kundi, ginatawag siya nga creator, karon mapadaluman nato na ang ginatawag nato nga creator. Gusto ko lang ipapansin sa inyo muturan, nga ang Diyos naton before sang creation, sang bugos nga kalibutan, halin sa Genesis muturan, ang Diyos naton nga si Lord Jesus Christ is ara na siya nga daan. Nga man, nag-excess siya, basahon kaliwat. Kaysang una pangadaan, ara ng ginatawag nga pulong. Ang pulong kaupod na sang Diyos, kag ang pulong mismo Diyos hambal sa pulong sang Ginoo. So, amo ning gusto naton i-topic subong because in these last days madamo nga mag-claim nga sila si Jesus. Kag madamo nga magahambal man nga si Jesus is hindi Diyos. Bayluhan nila ang kamaturan sa natawag nga kabutigan. Amo ding matabo in these last days. Kaya sa pulong sa Ginoo madamo nga magawali nga sila si Kristo. May ato sa kamingawan nga maghambal amo ni si Kristo. Mayra sa Davao maghambal amo ni si Kristo. Mayra sa Sulod Kwarto maghambal amo si Kristo. Pero ba sa pulong sa Ginoo hindi kamo magpati kay si Kristo kung mag-abot sa ining kalibutan makita sang tanan nga mga katawan. Ano buot na malon? Ang pagbalik ni Jesus Christ sa kalibutan hayag, hindi tago. Hindi ka panago to sa may banglid, hindi ka panago so sa kwarto, hindi ka panago sa inagwara. Kundi naman sa Biblia, tanan nga mata makakita nga si Lord Jesus Christ magabalik diri sa sining kalibutan. So amo ni hambal sa pulong sang Ginoo. Si Jesus gali kaupod na sang Dios sa ginsuguran hambal sa pulong sang Ginoo. Kagambal pagid number 2, hindi lang upod si Jesus sa ginsuguran kundi hambal sa pulong sang Ginoo is si Jesus mismo ginatawag nga Diyos. Kaya ba sa Biblia, kag ang pulong mismo Diyos. Ari pagit ang pamatuod. Although ginagyan ko na bag-ulang. Pero ba sa pulong sa Ginoo, si Lord Jesus Christ is ginatawag nga God. Nagpakatawo. Pero bago siya nagpakatawo, ano siya? Di ba la? Of course, kung nagpakatawo siya, may ginhalinan siya. Sang wala sa nagpakatawo, ano siya? Diyos. Sang nagpakatawo siya, of course, ginatawag sa nga Diyos. Hambal dire sa Kolosas chapter 2 verse 9, hambal niya, ang matuod si Kristo nangin tawo, tuod gid man nga si Kristo nangin tawo. Kag bisan nangin tawo siya, ara paghihapon sa iya ang iya nga pagka Diyos. Diri naton makita mo to ma-identify naton nga si Jesus dili tuod man niya nga nagpakatawo. Pero ang iya nga pagka-Diyos, ara man gyapon. Wala gin-erase, wala gin-dula. The truth is, 100% nga Diyos si Kristo, 100% man si Kristo. Nga man, hambal sa Biblia diri, ang matuod si Kristo nangin tawo, kag bisan nangin tawo siya, ara paghihapon ng iya pagka-Diyos. So, amo ning hambal sa pulong sa Ginoo, although ang ibang matawo sini hindi makapati. Basahan na ko ang Hebrew chapter 1 verse 8 sa pagpakita nga si Kristo is ginatawag naton moturan nga Diyos. Habal niya ang amay mismo naghambal sini. Hambal sa verse 7, amoy nang ginasiling sang Diyos parte sa mga anghel. Ang ginatawag nga Diyos di ang amay ha. Amoy nang ginatawag sang Diyos nga amay parte sa mga anghel. Ang mga anghel pwede ko nga himuon nga hangin. Pwede ko no sang Diyos mahimo ang anghel nga hangin. Sang Diyos nga amay ni, ang Diyos nga amay pwede na mahimo ang anghel nga mga hangin. Ini sila nga akon mga sulugoon. Pwede ko man nga himuon nga nagadabdab nga kalayo. Ay, ang mga anghel gali pwede himuon nga hangin, pwede himuon sulugoon habang Lord Jesus hambal sang amay, kag pwede na himuon nga gadabdab nga kalayo. Pero ang anak ya ariho hambal sang Lord na sang amay sa anak. Pero kung parte sa iya anak ang ginhambal sang amay, kung parte sa iya anak, nagsiling siya. Sino niya? Nagambal.
ang amay. Ano iya ginhambalan? Ang anak. Ano ginhambal sa amay? Pero kung parte sa iya anak, nagsiling siya, ang amay ni naghambal. Ano ang ihambal? Amo na ni, ang imo ginharian o Diyos, wala gid sing katapusan, kag matarong ang imo pagdumala sa imo ginharian. Ang amay mismo nag-confirm nga si Lord Jesus Christ is Diyos. Kay hambal diri sang amay, hambal diri ang imong ginharian o Diyos. Ang gintawag na nga Diyos, ang iya nga anak. Wala gid sing katapusan, kag matarong ang imo pagdumala sa imo ginharian. Sa verse 9, naluyag ka sa matarong, pero naugot ka sa malain. Haba na pagdo. Ginpili ka sang Dios nga imo Dios, kag gintagaan sang kalipay nga labaw sang ginhatag niya sa imo kaupdanan. Ari na verse 7 naman. Kag nagsiling pagid siya sa iya anak, ang Dios naman nga amay naghambal sa iya anak. Matian yun eh. Sa ginsuguran, ikaw, Ginoo, amo ang nagtuga sang kalibutan kag sang kalangitan. Kita nyo, ang Diyos mismo nga amay nag-confirm nga sa ginsuguran pa lang ang iya nga anak ara na. So ano buot ng balon? Sino ang una? Si Maria akong si Jesus. Oh, sino una? Samantan nyo, sino una? Si Maria akong si Jesus. Si Abraham akong si Jesus. Amo nang mga pamangkot. Si Moses akong si Jesus. Ari pagid. Si Adan ang una, si Eva o si Jesus. Samantan nyo sino? Ari pamangkot pagid. Sino ang una? Ang kalibutan o kon si Jesus? O galibog na ulo nyo, nanong pastor, na akong pamangkot. Isa ba lang sabat sina? Of course, ang una si Jesus. Di ba na? Kay si Jesus, ara na nga daan bago gintuga ang kalibutan. Klaro na sa inyo? So si Lord Jesus Christ, ara na nga daan bago gintuga ang kalibutan. Kay maghambal kita nga God is ginatawag naton nga, may ginatawag nga self-existence. Nag-exist lang siya tungod sa iya ko galingon. Hindi nga may nagtuga sa iya. Mangkot, gintuga si Maria? Wala. Gintuga siya? Hindi. O gintuga siya? Wala. Gintuga. Si Pedro gintuga. Gintuga. Si Kristo gintuga. Gintuga. Ginbusong. Di ba na? Pero mangkot, gintuga siya? Wala. O. Nga man, hindi man si Joseph ang nagpabusong kay Maria. Sino? Balang Espiritu. Ano po tamalon? Because ang Diyos nagpakatao. Although ginbusong siya. Pero moturan, wala sa may nagtandog kay Maria. Kundi ang balaan ng Espiritu hambal sa pulong sang Ginoo. So ang Diyos hindi ya gintuga ha. Amo na ang hambal sa pulong sang Ginoo. So si Jesus is upod na sang Diyos nga amay. Number 2, si Jesus ginatawag siya nga Diyos. Okay. Kadamo ni siya actually nga point para maintindihan gid naton. Okay, mabalik kita sa John chapter 1. Una, si Jesus kaupod sang Diyos bago pa matuga ang kalibutan. Number 2, si Jesus Diyos. Ha? Amo na ginatawag naton nga nagpakatawo ang Diyos, pero sang wala pa siya pakatawo, ano siya. Okay. Next. Verse 3. Paagi sa iya, ginhimo ang tanan nga butang. Kag wala gid sing may, nahimo nga hindi paagi sa iya. Number 3, diri mo turan nga kamaturan na nungod si kay Jesus Christ is He is the Creator. Ari na, matian yun eh. Wala sa gin-create gali si Jesus, kundi manunuga siya. Verse 3, paagi kay Jesus, ginhimo ang tanan niya butang, kag wala gid sing may nahimo nga hindi paagi sa iya. Ano bo tambalon? Si Lord Jesus Christ is the Creator sang of all things. Buot tambalon, si Mary gin-create sang Dios. Si Pedro gin-create sang Dios. Sino pa? Si Juan gin-create sang Diyos. Sino pa? Si Moses gin-create sang Diyos. Ano pa? Everything in this world. Tanan nga gintuga sa pulong sang halin sa Garden of Eden. Hambal sa pulong sang Ginoo, ang Diyos mismo ay ginatawag nga Creator because He is God. Maghambal ka sang God, He is the Creator. Waay gintuga ang Diyos ha. Waay gid sang bisan sino nga nagtuga sa Diyos.
kundi ang Dios siya actually ginatawag naton nga manunuga. Okay. Pwede yan mahimo nga Dios si kuane, si Aaron, hindi pwede. Nga man tinuga ni siya mo. Oh, ako. Pwede hindi. Kaya man tinuga lang kuya. Ano ganang ginatawag nga Dios? Creator. Di pastor ang panday na creator man na. Oh, creator sa ano? Sa kalibutan? Hindi na sila creator sa kalibutan. Magambal ka sang creator of all things, tanan nga nag-exist sa kalibutan. Nga makita mo, is amo nang create sa tao. Ti pastor ang panday ga create man. Ti ano man nang create? Limited na. But our God is unlimited. Buot ang balon, He can do all things. He created all things sampai sa pulong sang Ginoo. Paagi sa iya ginhimo ang tanan nga butang kag wala gid sing may nahimo nga indi paagi kay Hesus Kristo. Diri mo uturan ang evidence nga si Jesus Christ is creator man. Si Jesus is hindi created being, but ginatawag sa nga creator siya sang all things. Kaya kung wala kuno si Jesus, haba sa pulong sang Ginoo, wala matuga ang tanan. Ti pastor ang pamatuod nga creator siya. At tuloy sa Genesis mismo naghambal ang Bible. May basahon ko sa inyo. Ang Diyos naton, si Lord Jesus Christ, is ginatawag nga creator. Ariho, sa verse 27, sa Genesis chapter 1, verse 27, gani gintugas ang Diyos ang tao. Sino ko nagtuga? Gani gintugas ang Diyos ang tao, lalaki kag babae, nga kaanggid-gid niya. Sa verse 26, matian yun eh. Dayon nagsiling ang Diyos, mahimo kita sang tao nga kaanggid sa aton. Pansinon nyo bala, ang ini nga verse, may kiistorya ang Diyos. Ano ang bal niya? Dayon nagsiling ang Diyos, mahimo kita sang tao. Sino niyang iya kaistorya? Of course, ang God the Son, God the Holy Spirit. Kaya man sa Bible, mahimo kita, nagsiling ang Diyos, mahimo kita sang tao. Sino upod niya nga maghimo? Kung ang Diyos naton is isa lang ka persona. Kagi na kumahambal, mahimo, tabala sang cake, pero ikaw malang na. Ano dapat imo ihambal? Mahimo ako sang cake, hindi nga mahimo kita. Daw ka nga malakat bala ako. Hindi ka maghambal malakat kita. Buang ka maghambal kasi na malakat bala kita. Okay? Ginapasalamatan ka namon, gani ikaw malang. Oh, di ba na? Malakat bala kita. Di ikaw malang isa nga malakat ka nga kamo, di ikaw malang isa. Diri naman sa Biblia, dayon nagsiling ang Dios, mahimo kita sang tawo nga kaanggid naton. Duha gid ang lantaw diri. Mahimo kita sang tawo kaanggid naton. Oh, may istorya sa di. Alang-alang may istorya sa iya ko galingon, mahimo kita sang ginatulo ko galingon, mahimo kita nga duha ha. Ha, kita nga duha ara sa video, ikaw kag ako ha, mahimo kita. Hindi an pwede ining sa video kag ako isa lang. Hindi pwede na ko may istorya. Kay the same ako nga hambal dito, kag the same man diri. So ang hambal sa Bible scholar, may kaupod diri ang Dios. Ang pamangkot sino? Kag ang interpretation sa mga Bible scholar mo uturan, ang kaupod actually diri sang Dios nga nagaistorya is ang tatlo ka persona. O kung duha ka persona, tatlo sila, Father, Son, and the Holy Spirit. Anong i-recreate tawo? Haba sa pulong sang Ginoo, mahimo kita sang tawo nga kaanggid naton, kaangay sa aton. Magangbal ka sang kaangay, hindi kaya nga Diyos ha, kaangay ka. Just speak ina muturan sang ginatawag nga character of God. Kaangay naton. Anong karakter sang Diyos? Ha? Balaan. Ano pagid? Righteous. Ano pagid? Just speak kung sino ang Diyos. Amo nang buot hambalon, righteous, balaan. Amo na sa pulong sang Ginoo. So ang kaupod niya diri hindi anghel. Kaya man ang anghel, hindi man creator. Ang anghel is created being. He is not creator. Alang-alang hambalon na, kigi anghel, mahimo kita sang tawo, kaangay sa aton. Tiupod niya to, buot ang balon, ang anghel, creator man. Pero mabalik kita dito sa verse, sa John chapter 1, naman sa pulong sang Ginoo, si Jesus kuno ang nagtugas sang tanan. Kag wala gid sang may wala na tuga na hindi paagi sa iya.
kundi hambal sa pulong sa Ginoo, si Lord Jesus Christ dili ang nag-create sa imo, nag-create sang tanan hambal sa pulong sa Ginoo. Kag hambal sa pulong sa Ginoo diri, naghimo sila ari pagid no, hambal pagid no. Magagahom sila sa tanang klase sang mga sapat. Ang nagalangoy, ang nagalupad, ang nagalakat, kag ang nagakamang. Na verse 27, gani gintugas ang Dios ang tawo, lalaki kag babaye nga kaanggid sa iya. Take note, sino ang gintuga? Si Adan kag si Eva, hindi si Adan kag iba-iba, ha? Wala gintuga si Adam kag si Steve. Ang gintuga diri si Adam kag si Eve hambal sa Biblia mauturan, ha? Hambal sa pulong sang Ginoo, wala na gintuga si Adan kag iba-iba, ha? Bisa iban niya si Adan may iba-iba. Isa lang ha. Ang iya lang dapat babae kag lalaki lang gintuga, ha? Wala sa may gintuga. Lalaki lang kag babae gintuga hambal sa pulong sang Ginoo, duha lang. Di ba? Subong niya may mga may LGBTQ+ na. O bisan anong pa niya kahambal nga gintuga man kami sang Dios. Pero in the beginning God created sang male and female hambal sa pulong sang Ginoo. Wala na sang ikatatlo. Sa tanang pamati, tudluan nyo gid ang bata nyo nga duha lang ka gender ang intugas sang Dios. Ano gani? Babae kag lalaki. Hindi babae ha, hindi man lalaki, kundi babae kag lalaki. Tudluan nyo gid ang bata nyo. Amo ni ang original kag amo ni ang right, amo nang insaktong uturan nga pagtuga. Ti pastor, ano na sila? Sino nagtuga sila kagalingon? Wala sino nagtuga sila. Ginandom nila na. Ano po tambalon? Sila mismo nag-desire sila kagalingon. Why? Because hambal sa Bible sa Romans chapter 1, kung nga nahimo ina sang sini mga tawo, because wala sila nakakilala sa Dios. Now, gusto ko na ipadalman gawa. The problems, kung nga may nag-excess nga iban nga mga gender na, because hambal sa Bible, wala sila kabalo kung sino nila nga Diyos. So tungod wala sila kabalo kung sino nga Diyos, wala nila ginrespect ang Diyos, nagpagusto sila sa pag-decide sang gusto nila himuon. Anong ila decision? Amo na ang babae gusto maglalaki, nga ang babae, ang lalaki gusto magbabae, di amo nang decision kaya sa Biblia, ginpabayaan sila sang Diyos because wala sila ga-respect sa Diyos. The problem is ang respect. The problem is the relationship with the Lord. Because wala nila nakilala ang Diyos, tuod wala nila nakilala sang Diyos, wala nila nakilala ang Diyos lang nagtugas sila, nga babae kay lalaki, so nagpagusto sila moturan. Ang truth is, himo nila nga kabutigan. Basahon ko ni mati ka mo. Di pastor ko pa mati, kami o garimay na. Basahon ko di moturan. Amo ning rason, matian yun nga amay mga lalaki kag babae, habang sa pulong sang Ginoo, way kita gaano sila, way kita ginsulto kag naga ato sina ang hambal nila nga gapang tamay gid kita sa ila. Gusto naton expose ang truth. Kaya sa Bible, kung mabala naton ang truth is ang ang kamaturan makumahilway sa aton. Of course, kamo mismo makabalo kung ano ang inyo isabat, ano ang itudlo ninyo. Kay madabo na mo nga tawo kaangay sinasubong. Ini balagin tugas sila sang Dios o kun wala. Amo ni mapamangkot. Kaglaban-laban kamo man ka pamangkot sina. Kay sometimes ang aton nga answer is basi. Siguro di ba? Pero ano ba sa Bible? Matian niyo Verse 18 sang Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse 18, mamati ka mo why nga mga tao nag-amo sini. Number 1, ginpakita sang aton Dios nga sa langit ang iya kaakig, ang Dios gali naakig sa mga malain nga ginhimo sang mga tawo nga nagakontra sa iya kabubuton. Ang Dios gaakig nagakaugot sa mga tawo nga kontra sa iya kabubuton. Sigihan niyo pagid. Ang mga malain nga ila ginahimo amo ang nagapugong sa ila sa pagkilala sa kamaturan.
The reason why kunya hindi naton makilala ang Dios because may mga kalainan kita nga ara sa aton kabuhi. Sometimes ara sa aton gipusoon. Kung anong unod sa aton gipusoon, actually amo nang gagahom sa aton kabuhi. Number 19. Kay sarang nila kung tani may baluan ang parte sa Dios. Tungod nga ginpakita ini sang Dios sa ila. Matuod nga hindi ta makita ang Dios. Pero halin pa sang pagtugas ang kalibutan, ang iya wala katapusan nga gahom, kag pagka Dios napahayag na paagi sa mabutang nga gintuga. Paano ito mabalaan may Diyos paagi sa pagtuga o kung mga tinuga sang Diyos? Gani wala sila sang may ibad-ibad nga wala sila nakibalo nga may Diyos. Ari hambal siya wala kami kabalo nga may Diyos. Pero kung makita mo ang creation, mabalaan nimo nga may Diyos. Kaya hindi na siya mag-excess ang inang butang kung wala sang may nagtuga. Oh, yang ay sini, sinagtuga sini. Kung wala sinaghimo sini, wala hindi ni mauyatan nato may naghimo sini, galing tao naghimo sini. Sa world is wala sang may naghimo nga tawo, kundi ang naghimo sinama sa puno sang Ginoo, ang creator. Kaya ang tawo ginhimo sang creator because we are creation habang sa pulong sang Ginoo. Bisan ni balaan nila nga may Dios, wala sila nagpadungog kag nagpasalamat sa iya. Sa baylo nang wala sing pulos ang ila panghuna-huna. Nadulman ang ila huna-huna nga hindi makaintindi sang kamaturan. Take note, wala sila kaintindi sa kamaturan nga bisan may Dios na. Ginpakita na ang creation sang creator, wala sila gapati nga may Dios o kung gapati man sila abi, wala man sila gapasidungog sa Dios. Kaya ngay masato na. Next. 22. Nagsiling sila nga sila maalam. Pinagagwa sila nga mga buang-buang. Kay wala sila nagasimba sa Dios nga wala sing kamatayon. Ay, ginpakita gali sa ila sang Dios nga buang-buang sila kay wala sila gasimba sa Dios nga buhi. Kay wala sila gasimba sa Dios nga wala sing kamatayon, kundi ang ila ginasimba amo ang mga Dios-Dios nga pareho sang mga tawo nga may kamatayon kag mga sapat nga nagalupad, nagalakat kag nagakamang. Nga buang-buang kuno sila kay nagasimba sila sa Dios-Dios sa mga may kamatayon. Amo ni mahilig gid kita sa kwan kay Pedro, kay kalungsod. No, sige simba pa kamo da. Ang ginasimba nila is may kamatayon. Patay si kalungsod hindi? Patay. Si Pedro, patay. Si Mary, patay. Sino pa ang buhi? Si Lord Jesus lang buhi. Ang tao patay? Uwi. So ang simbahon naton, ang wala kamatayon, ang kay kamatayon, hindi pagsimbahon. Hindi bala? Tindihan nyo ko? Tindihan nyo ko kung sino atong ginasimba? Hindi ang gintuga. Ang atong simbahon niya dapat ang manunuga. Ang natabo mga kuturan, ang ginasimba sa mga tao, ang tinugaya, hindi ang manunuga. So naglain ang buot sang Diyos ila. Kay wala sila gasimba sa Dios, nga wala sing kamatayon kun ang ginasimba, ang ginihimo nga Dios nga pareho sang tawo, may mata hindi makita, may dulunggan hindi makabate, may baba hindi makambal, may ilong hindi makasimhot naman sa pulong sang Ginoo. Kag si Lord naakig sa sini mga tawo nga nagasimba dire. Ano ang natabo hambal sa pulong sa Ginoo? Ginasimba nila ang nagalupad, nagalakat, kag nagakamang. Ang ibang nagasimba sa dragon. Kita nyo? Ang iba nagasimba sa dragon. Hi Joy, mayong gabi, thank you for joining. I'm happy to see you, Joy. Welcome. So, hambal sa pulong sa Ginoo. Ari na, pamatian nyo ni. Verse 24. Tungod sa ila kabuongan, ginpabayan sila sang Dios sa paghimo sang malaway nga butang, nga ina nagustuhan. Kag ang resulta, makuluya ang ila, ginhimo sa ila kapareho nga lalaki, o kon babayi. Ginbaylohan nila sang kabutigan ang kamaturan parte sa Dios. Ginasimba nila kag ginalagad ang mga tinuga sang Dios kag hindi ang manunuga nga dalayawon sa wala sing katapusan. Ari na ang problems. Wala sila gasimba sa manunuga kun ang ginsimba nila ang tinuga sang Dios. 26. Tungod nga ang mga tao hindi magkilala sa Dios, ginpabayaan sila sang Dios sa paghimo sang makaluya nga mga butang. Ano ang ila ginhimo? Mga butang nila niliyagan. Ari na pamate. Nakipagrelasyon ang mga babayi sa ila kapareho nga mga babayi. Imbes nga sa lalaki, nga amo ang natural. Amo man ang lalaki, sabay lo nga magamit sila sang babayi, nga amo ang natural nga ila. Amo ang natural,
ang ila kailigbon ara sa kapareho nila nga lalaki. Makahuluya ang ila ginhimo sa lawas sang ila kapareho nga lalaki. Kag tungod sa siniginhimo nila, hindi husto, silutan sila sang Dios sang silot nga bagay gid sa ila. Kita nyo? Nga may agi, nga may tumboy. The problem is, wala nila makilala kung sino ang ila nga Diyos. So nag-asawa sila sa lalaki, ang lalaki nag-asawa sa lalaki, ang babae nag-asawa sa babae. Nga aman, kay sala ang ila pagkilala sa Diyos. Wala sila gakahadlok sa Diyos. Ano na ginhimo? Naghimo sila sa ilang nga desisyon kung ano ang ilang nga ginhimo kay hambal sa pulong sang Ginoo tungod sa ila nga mga sala hambal sa pulong sang Dios. Nagpakasala sila tanan kang nawad-an sa imahe sang Dios hambal sa pulong sang Ginoo. Tungod nga hindi sila makakilala, ginpabayan niya sila sa ilang nauna nga hindi makapili sang husto. Gani ginhimo nila ang mabutang nga hindi dapat himuon. Nangin ulipon sila sang tanan nga klase sang kalainan, kalautan, kadalok, kahisa. Ara man sa ila ang pagpamatay, pagkinaway, pagkadayaon, kag paghuna-una sa malain nga ilihimoon sa ilisay katawo. Nagakutso-kutso sila, kag nagapanglibak sa ilisay katawo. Akig sila sa Dios. Wala nagatahod sa isang katawo. Bugalon, hambug, karga pangita sila sang pamagi sa paghimo sang malain. Wala sila gatuman sila ginikanan, wala sang pulos ang ilaw na una, hindi masaligan, kag wala sing kaluoy, bisan pa sa ila pamilya. Naibaloan nila nga ang Dios nagasiling nga ang tawo nga nagahimo sini nga sala takos sa kamatayon. Pero padayon gyapon ang ila paghimo kag hindi lang ina kundi nalipay gid sila kun may makita sila nga nagahimo sang pareho sa ila nga ginahimo. Gusto ko lang gamay stress nga may bakla nga may tumboy, wala sila kakilala sa Diyos. Nagpagusto sila sa pagdesisyon sa ilang gusto. Ano ang gusto niya sang Diyos? Ngang babae mag-asawa sang magpamana sang lalaki. Ang lalaki magpangasawa sang babae. Suliwaton ta ang intugas ang Diyos si Iba, si Adan kag si Iba. Ha? Insakto na, correct? So ang lalaki ginhimo para sa babae, kang babae ginhimo para sa lalaki. The reason why kunya may amo ni subong nga katabo may LGBT+. Because liwaton ko ang ila pagkilala sa Diyos is hindi insakto. So tungod hindi nila kilala ang Diyos, nga ba sa Biblia, nagsimba sila sa mga larawan, ribulto, mga santos bala, sa mga Judean santos, Jimmy santos. Ang tanan nga mga ginasimba ta bala before, nga way ta kilala, basa nyo balang Bible. Nga ang hambal sa Biblia, may mata hindi makakita, may dulunggan hindi makabati, ginapasaan bala. Kung masunog ang balay, ginapasaan ang amo na nga Diyos, o salamat sila, ginluwas kugid ikaw. So ini nga pulong sang Ginoo mo naga-declare sa subong nga gabi, nga ini sala hambal sa pulong sang Ginoo. Kaya ang Diyos naton niya, manunuga, hindi kay gintuga. So ang tao, dapat ini magsimba sa tinugas ang Diyos. Kundi ang Diyos magasimba sa nagtugas ang bugos nga kalibutan, which is amo na ang Diyos muturan nga aton nga ginatuuhan. Kay si Lord Jesus Christ, He is the Creator. Hindi siya gin-create, hindi siya ginhimo hambal sa pulong sa Ginoo. But hambal sa Bible, siya ang tagahimo. Kag wala gid sang butang nga aton makita sa siyang kalibutan nga hindi paagi hambal sa pulong sa Ginoo. Kag intindihon naton mo uturan, dapat hindi kita magsimba sa anuman klase nga ginamention sa iban nga tawo nga amo ni simba ha. Hambal sa isa ka bata nay, diin kita masimba diri ho. Diin ni sila sa isa nila buhok sa daw akig o kun sa daw gapo-gapo. Hambal sang nanay, sinya nami gid man kun damo nak para kundi available lang isa. May ara pang isa nga tawgon. Pero sino-sino hambal nga ang Dios hindi available? He is accessible Savior. He is the only Savior. Di ba na? He is divine Savior. Ano pa ginatawag? Ha? Ano pa ginatawag sa Biblia? Amo ng Savior mo turan, anytime pwede kita katawag sa Diyos.
Kay hindi sa bulag, hindi sa bungol, nakakita siya sa tanan sa atong sitwasyon. Kaya kung magsimba kita sa iban, nga ginhambal naton niya Dios, sa pulo kabuangan ina. Kuno damo naglibuang, amo nang hambal sa iban, ba nagbuang kana duna. Kana nga Bible study ka. Ginhambal ko na pirmi kung gabuang galang Bible study. Kung gabuang gali ang gatuon, di lang ta mo eskwela. Kay tanan gali nga gatuon buang nga magsinagad pasubong muljol ni man. Sagad pa kita sa muljol buang ba lang kung gatuon. Di ko mag-graduate ni sila, bala mas buang kamo. Naman kay di eskwela kamo. Kami ya way naga-eskwela, kami yang mga alam. Sinong buang ang gabasa Bible o kunang wala? Sinong alam ang gatuon parte sa Dios o kung wala gatuon? Sabat. Pero sa pulong sang Ginoo, ang tawo nga nagbasa sa pulong sang Ginoo, amo ning mga tawo nga maalam. Habang ni Paul kay Timothy, siling niya dira, kung magbasa ka sa pulong sang Ginoo, mangin alamon ka sa imo nga kaluwasan. Hindi taya mango moturan nanungod sa Dios. The reason why madamo nga naintuan sa hindi eksakto nga pagpanudlo because ginpasugtan naton. Anong ginamin pasugtan? Way makapabasa Bible. Dugay na nga ang pulong sang Ginoo dapat basahon. Dugay na nga may internet. Kag ang internet mo turan, ara ang Bible ta. Pwede ma-download. Pero sa subong gyapon madamo gyapon mga tawo. Why ga-download sa Bible? Kung gina-download man, why man ginabasa? Kay sige lang email. Sige lang kung ano hampang mga turan. Naman, because why kita hilig magbasa sa Biblia? So ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Maabot ang tiyempo, hindi na naton mabasol ang Diyos. Ngambal ta Ginoo, why mo kami sugiran sa kamaturan? No. Habang sa Biblia ari ng propeta, ara ng kasugoan ni Moses, papapamatia sila. Ang problem is, wala kita namati. Wala kita nagtuo. Wala kita nagpati sa aton nga Dios mga turan. Kaya sa pulong sa Ginoo kung nagatuo kita sa Dios, habang sa pulong sa Ginoo mabalaan naton ang kamaturan. Kag ang kamaturan amo ni magadana sa aton didto sa langit nga gin-prepare sang Ginoo sa aton. So hindi kita makasala. Hindi kita mapariya sa mga tao nga wala nila ginsimba ang Dios. Kaghambal sa Biblia, ginpangasawa nila ang kapareho nila nga babayi, ginpamana nila ang ila kapareho nga lalaki. Why? The reason why wala nila makilala ang Diyos. So sa Bible, our God is the Creator. Si Jesus Christ ginatawag niya Creator. Si Jesus ginatawag niya Creator. Number 1, He is was with God. Number 2, He is God. Number 3, He was the Creator. He is the Creator. Hamba sa pulong sang Ginoo. Sa John chapter 3 makita. Hamba na dire, John chapter 1 verse 3, paagi sa iya ginhimo ang tanan nga butang, kag wala gid sing may nahimo nga hindi paagi sa iya. Hindi nyo pagpatihan ang mga tawo nga gahambal nga si Jesus tawo lang. Hindi nyo pagpatihan ang gahambal nga si Jesus propeta lang. Hindi niya pagpatihan ang tawag hambal nga si Jesus, hindi Diyos. Kaya ba sa pulong sang Ginoo, ginatawag siya nga Creator. Kag kung sa lang aton pagkilala kay Jesus Christ o kung sa Diyos, laban-laban ang aton pagkabuhi sa laman. Ngaman, the principle of God is wala naton ginasunod. Kung kilala naton ang Diyos, ginasunod tayo nga prinsipyo. Oo, to na. Ginasunod naton ang prinsipyo sang Diyos. Kung kilala naton ang aton nga Diyos, example, bago magkaon dapat gapre. Hindi nga nanguros ka. May naghambal ba sa Bible? Nga kung panguros, pangamuyo na? Hindi. Buta mo lang ang tanan nga patyo nga may cross, nga pangamuyo man na sila. Pero hindi. Sign na siya sang ginatawag nga Christianity ang cross. Pero hindi na prayer. Ang prayer is ginahambal. Nya pastor daw akig kahaw, isa daw makig mo. Why? Gusto ko lang explain sa inyo. Because sometimes hindi na to maintindihan. I challenge you to tanan kamo. Hindi lang kamo lantaw sa Facebook Live, lantawa yung Bible nyo.
basahon nyo ang Bible nyo. Because ang Bible, makasugid sa inyo sa kamaturan. Malay nyo, basta gininto ko lang kamo, basahan nyo ang Bible. Kaya ang Bible mismo mag-speak sa inyo. Tuod ginon ba lang ginamba ni pastor ni? Nga ang Diyos, si Jesus Christ, Diyos. Kaya mo sa Bible, pagi sa iya ginhimo ang tanan nga butang, kag wala gising may nahimo nga hindi paagi sa iya. Ang Bible nagambal nga. Chapter 1, verse 3. So number 1, Jesus was with God, with the Father. Number 2, Jesus is God. Number 3, Jesus is the Creator of all things. All things, ha? Hindi ilang one, all things. Magkabagas ang all, ano gani? Tanan. Number 5. Number 4 pa lang. Number 4. Arahan pala diri, ang pulong among ginhalinan sang kabuhi. Now, ari pagid. Jesus hindi lang creator, but hambal sa Bible, Jesus is the life. Dumduman ko ang John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. Hambal sa pulong sang Ginoo. Jesus is the life. Ang mga may kabuhi subong kamuna. Sino kung kita wala kita kabuhi, kung wala kita Jesus, wala kita sang life. Maybe subong ginawa ka, pero ini nga life nga aton subong nga gina-enjoy sa sining kalibutan is temporary ni siya nga life. Maabot ang tiyempo mapatay kita. Kuwao ni sa aton nga life. Kag ini nga kalibutan hindi ni siya aton nga listaran. Permanent lang kita di. Ang aton listaran niya ato langit. Tapos sa Bible, He is the life. Kag ginamina kon nga life hindi lang life in this world, in this earth, but life after death, mga kuturan. Because the true life is indeed dire. Practice lang diya. Nga man, temporary ni nga life. Ang life niya, ito sa langit. Nga upod naton si Lord dito. Nga may kabuhi kita. Nga wala sang katapusan. Although, life man ni pero the true life and eternal life ato dito sa langit. Kaya nga sa Bible, pag kung patian man naton, nga mo ginayang kabuhi man sa kalibutan, hambal sa pulong sa Ginoo, He is the sustainer of life. Gina-sustain na kita, nga ginhawa ka, nga may kusog ka, nga ang kakaon ka, nga aari ka pa. Because hambal sa pulong sa Ginoo, He is the life. Jesus is your life. Without God, there is no life. Hambal sa pulong sang Ginoo. Because He is the source of life. Gin-create na ang matao sa kalibutan because He is the source of life. Gingbuhi na siya dan kag si iba. He created all things sa Bible. Kung siguro mo turan, wala nagpakasala siya dan kag si iba, sadya mo, ang tanan, way go sa magkalamatay, buhi kita tanan, amo na ba sa pulong sa Ginoo? Amo na ba sa pulong sa Ginoo? Because He created all things perfect, hambal sa Biblia. But, kung tulokon nimo moturan, because ang ginatawag nga sin, nagsulod ang ginatawag nga kamatayon. Pero kung balikan naman ito ng Bible, nagpamatay si Jesus para mabuhi ka. Amen? Nagpanginmatay si Lord para mabuhi ka. Tagaan kanya sa ginatawag nga everlasting life. Although mapatay, gin-restore ng ni Lord mauturan ang ini nga kabuhi naton nga may kamatayon. Kama sa pulong sa Ginoo ini nga kabuhi nga aton subong nga ginakabuhi mapatay man. Pero kung mapatay man, kama sa pulong sa Ginoo, si Lord naghatag sa aton sang ginatawag nga eternal life, ang continuation nga pagkabuhi dito siya presensya, siya nga lugar, siya sabak nga amo ni gin-prepare sa Ginoo sa tanan nga mga tawo kaangay sa aton nga nagapati kang nagatuo kay Lord Jesus Christ. Di pastor kung wala ka kapati, di wala ka sang kabuhi Because He is the life. Muna ba sa pulong sang Ginoo, He is the source of life because sa madakina, He is the creator of all things sa pulong sang Ginoo. Wow! Amo na yung gusto ko i-share si Jesus sa inyo. Because ini nga Jesus, He is the source of life. And without Jesus, wala kita sang ginatawag nga kabuhi. Amo na hambal sa pulong sang Ginoo. So number 1, Jesus was with God.
Jesus was God. And Jesus, the Creator. Next, Jesus is the life. Wow. Next, ano pa gid? Amo din sa verse 4, ang pulong among ginalinan sang kabuhi. Kag ini nga kabuhi pareho sang suga nga naghatag kag nagasanag. Number 4 diri mo turan, number 5, si Jesus is the light. Hindi lang life si Jesus, but He is the light. Wow! Amo na siya kung nadulmatong nagkagit, hindi lang siya kabuhi mo. Kung abal sa Biblia, siya man ang ginatawag nga kasanag. Habang sa sining verse, kag ini nga kabuhi pa sang suga, tungod kay amo ini ang nagapasanag sa una-una sang mga tawo. Take note, kung may Diyos ka, masanagan ang imo una-una. Kung wala ka sang Diyos, dulom ang imo una-una. So si Jesus, gapasanag, mangin klaro aton nga kabuhi. Sa totoo lang, ang tao balangaway na Christian, ang iya nga iya una-una, dulom. Dulom may una-una. Di ka balo kung ano ang insakto nga pagkabuhi. Nga man, dulom gani. Pero kung si Lord ara sa atong kabuhi, bisan ano pa kadulom. Kung si Jesus ginatawag naton nga light, pasanagan niya ang aton relationship, pasanagan niya even aton business, pasanagan na aton niya trabaho, pasanagan niya ang madulom naton niya future, pasanagan niya ang tanan, maturan niya problema sa aton niya kabuhi. Because sama sa Biblia, He is the light. Ining nga mga suga nagahatag sang ining nga mga suga nagapasanag sa kadulom. Kaya ang iya kasanag wala na daog sang kadulom. There is power sa ginatawag naton nga light mauturan. Kag bisan sino o sini hindi makadaog. Bisan si Satanas pa. Amo naman sa Bible, if God is for us, who can be against us? Jesus, ko si Jesus pa, Jesus is our provider. Jesus is my Savior. Sakto man. He's our Savior. He provide the lights. He provide the way. He provide the truth. He provide the life. Of course, He provide the place which is in heaven. Again, prepare sa Ginoo sa tanan nga mga tao na nagtuo kag nagsalig sa iya mga kauturan. Kabay wala sa may mag-doubt sa inyo. Because He is the truth. He is the light sambal sa pulong sa Ginoo. Kung nadulman kamo subong, way kamo kaintindi, way kamo makahangop kung anong ginahambal na akong subong agay mga uturan, believe Him. Tuuhi si Lord Jesus Christ kay siya makapasanag sa inyong huna-huna. Maybe dulom, maybe na yung makaintindi, maybe pila na kadlaw, pila ka bulan, usga upod kamo diri, pero daw dulom gyapon ano na pastor ang ginawinakal mo manan, ano na pastor ang ginistorya man, ano na man na bag-o na man na, ano na man, daw hindi ko maintindihan, pero subong nga gabi, ask the Lord that will enlighten you about this word nga gusto na ko ni hambal sa inyong moturan, kay ini nga word hindi man ni akon, because ini nga word iya man niya, siya man mismo naghambal nga He is the light, hambal ni Juan. I am the light, I am the life, hambal sa pulong, I am the truth, no one comes to the Father except through Him, hambal sa pulong sang Ginoo. Kung may handom sang ginatawag nga light, kadto kay Lord Jesus Christ. Kung ang iliko nagatag sang suga, the brown out, kay Lord wala brown out. Why? Because ang light kay Jesus is 24/7. 24 hours mga kauturan. Nga ang Diyos ining hatag sa kasanag, maybe dulom imo na una, dulom mo tayo pusoon, dulom relationship mo. Why ka kabalo daw hindi mo maintindihan, but the Lord is willing to help you. Because ini nga Diyos mauturan, gusto niya ikaw tagaan sang ginatawag nga kasanag sa imong kabuhi. Maybe iban sa inyo why pa ka desisyon, mapadayon kamo or whatever nga desisyon nyo, business, relationship, kung ano moturan nga ara sa imong kabuhi, nga daw hindi ka ka-decide, kabay ang Lord mag-enlighten sa imo, makahatag sang wisdom sa imo nga maintindihan nyo kamatura ano man ang imong ginadesire, ginahandom sa imong kabuhi, nga ang light ini gina-offer ni Lord sa imo, ma-experiensyahan mo sa imo nga kabuhi ambal sa pulong sang Ginoo. Kembal sa pulong sang Ginoo, ini nga kasanag, ini nga suga nga pasanag sa kadulom, kag ang iya kasanag wala na daog sang kadulom. Tuod gid man sa napatay si Jesus Christ abi sang demons, pierdi na si Jesus. Why kabalo ang demonyo moturan nga si Jesus is mabanaw. He conquered the grave. Ang pinakamahambal naton nga
nga problema o kung mabalatong dako nga pwede nga mag-slave kay Jesus, of course, ang natawag kamatayon. Ang pinaka-powerful nga enemy ni Lord Jesus Christ, ang death, ang grave. But hambal sa pulong sang Ginoo, He overcome the grave. He overcome the death. Hambal sa pulong sang Ginoo, kag kung gi-overcome ni Lord ang kamatayon, ang aton sitwasyon sa aton kabuhi sa bang mga problema naton, pwede sang Dios actually mabuligan kita nga ma-overcome man naton. Kaya sa pulong sang Ginoo, if God is for us, who can be against us? Maybe may problems ka, may kabudlayan ka, may mga butang nga daw ikaw lang kabalo, daw hindi mo pwede masugid sa ibahan, pero isugid mo sa Dios. Ang ini nga Dios mangita pamagi para buligan ka. Ang Dios ini mo turan maghimo sang miracles imo kabuhi. Kag ini nga miracles ihatag niya sa imo, experience na sa imo. Kagang kana kasanag, maybe wala gid daw daw dulom-dulom gid mo turan. Pero balikan naton, ang Dios is willing to give you light sambal sa pulong sang Ginoo. Karon may tawo nga ginpadala sang Dios nga si Juan. Ang ngalan niya si Juan. Ginpadala siya sang Dios o isugid kung sino ang suga. Agod paagi sa iya pagsugid magatuo ang tanan nga mga tawo. Hindi si Juan ang suga, kundi nag-abot siya sa pagsugid kung sino ang suga. Abi naton si Juan ang suga, hindi kini si Juan ang suga. Hindi si Juan ang suga. Sa verse 9, si Jesus amo ang matuod nga suga nga nag-abot diri sa kalibutan kag nagapasanag sa una-una sang tanan nga mga tawo. Nag-abot siya diri sa kalibutan kag bisan ginhimo ang kalibutan paagi sa iya, ang tanan nga tawo sa kalibutan wala nagkilala sa iya. Nagkadto siya sa iya mismo nga mga kasimanwa, pero ang kalabanan sa ila wala magbaton sa iya. Take note, si Jesus na ang ginpadala sang Dios nga light, pero may problems. Madamo nga mga tawo way nagtuo sa iya. Bisan iya kasimanwa, bisan nabalaan nila gintugang kalibutan, may mga tawo gihapon way nagtuo sa iya. Maybe sa aton subong nagapamati ikaw sa makapati pa. Maybe gapati ka man nga si Jesus nagkari, pero wala silang kaway kita nagatuo ka nagasalig gid sa iya sa mambal naton nga tuod niya pagsalig, tuod niya pagkilala sa aton nga Dios. Buot hambalon mo turan, hindi fully ang aton pagkilala sa Dios. Pero hambal sa pulong sang Ginoo, gusto ko kamo i-remind, maybe kaangay ka man kasi sa kasimanwa ni Lord Jesus Christ. Kaangay sa kaman sa mga tawo nga way nagtuo sa iya. This is the warning sa imo subong. Maybe nabatian mo ang team sang Ginoo kay nagahambal nga si Jesus ang light, tuohi si Lord, patihi si Lord. Anang open imo na una, open imo tagi puson. Because ang ginambal ko sa imo subong hindi ni sa pulong lang sang tawo. Ang ginambal ko sa imo subong pulong sang Dios. Kama sa pulong sang Ginoo, kun patihan mo kag tuuhan mo, makaangkon ikaw sa ginatawag nga kabuhi, makaangkon ikaw sang kasanag, makaangkon ikaw moturan sang ginatawag solution sa imo kabuhi, sa imo problems, sa imo kinaagyan mga turan. Kaya ba sa pulong sang Ginoo, ginpadala siya diri para hatagan ang mga tawo sang kabuhi kag ginatawag nga kasanag, kag ini nga kasanag naghalin sa aton nga Ginoo mo turan, because Jesus is the light, kag wala sang iban nga light maliban kay Lord Jesus Christ. Ka mo turan nga ang may ginatawag kita nga Christmas light kung December. Kaya gapakita nga si Jesus, or simbolo na siya nga si Jesus, He is the light. Kabalo ko mo turan, bisan may light ka pa, kag nabalaan nimo nga simbolo na, pero kung ini nga light nagapabilin lang sa dingding, wala nagsulod sa imong tagipusoon, nagapabilin lang inamuturan nga wala nimo ma-experiensyahan ang ginatawag nga kasanag. Ano ginamiton mo turan? Kung may Christmas light ka, kagamang tuod-tuod nga Christmas, butang balon, mas may tuod-tuod nga Christmas ang naghihimo sa Christmas light. Nga man, sila nag-create sinimo. Pero gusto ko remind sino mo turon, ang tuod-tuod nga light is hindi ang Christmas light. Ang tuod-tuod nga naghatag sang light, hindi ang kuryente. Of course, literally, is may kuryente kita. Masanag ang palibot. Pero kung isabisan masanag ang palibot mo, madulom ang kabuhi naton. Madamo nga mga tao nga
Mambal naton motoran gadaw nami ang palibot niya, pero ang iya kabuhi higko. Kaman sa pulong sa Ginoo, daw lulubngan kamo nga ginpintahan lang sagwa, puti sagwa, pero garok ang sasulod. Daw kaangay man na sa motoran sa aton kabuhi. May paslay kita, may suga kita sa aton kabuhi, pero ang tudtod nga Jesus nga naghatag sang light sa aton kabuhi, wala pa naton ma-experiensyahan, wala pa naton ma-accept, wala pa naton ma-invite ini nga Dios maghatag sang kasanag sa aton kabuhi. Kaya sa pulong sa Ginoo, kung may kasanag siya may kasanag kita sa aton kabuhi, ang aton kabuhi will never be the same again. Nga aman sa pulong sang Ginoo, ang imo kabuhi actually hambal sa pulong sang Ginoo, you will become successful. Amen. Ano man nga problems ang gaabot sa imo kabuhi, ma-overcome naton because the light is with us. Because God is with us. Hambal sa pulong sang Ginoo, if God is for us, who can be against us? Amen. So kami motoran sa mga gabi, hindi nato na pagkalimtan nga mo ni si Lord Jesus Christ. Maybe madulom imo kabuhi, madulom imo sitwasyon. Si Lord ang imo kusong, siya ang imo kadalangan, siya ang imo nga light. Hindi pagtuguti nga magkabuhi ikaw sa kadudulman. Bato na si Lord sa imo kabuhi. Kini nga Dios ka panuktok sa imo ti pusoon. Kag kun batunon mo siya, aksipon mo siya. Sa pulong sa Ginoo tagaan ka sa matarong nga manginanak sang Dios. Kung anak ka na sang Dios, muturan ang ini nga Dios mag-aalalay sa imo. Hallelujah. Maka-experience ikaw sang mahambal naton nga meaningful nga kabuhi. Because ang madulong nga kabuhi, wala sang meaning ang life. Pero kung ang kabuhi nga may kasanag, sadya. Amen? Kagi na kamo kabuhi sa dulom, wala pulos ang dulom nga kabuhi. Kagi na kamo sa masanag, kagi na kamo may brownout sa inyo, dulom, wala pulos. Wala ka sa makita. Pero kung may sanag, hallelujah. Kag wala na ako gahambal sang literal nga dulom, wala na ako gahambal sang literal nga kasanag, kundi ang ginatawag naton espirituhanon nga kasanag sa aton nga pagkabuhi. Amen? Kabay si Lord Jesus Christ magpakamayo sa inyo tanan. Mga muyo kina subong nga gabi, Ginoo nagapasalamat kami sa subong nga gabi. Salamat sa imong kaayo, salamat sa mga katutom. Kabayad nga ini nga Dios nga nagpakita sa amon sa kasanag, siya amon suga, siya amon kabuhi, siya amon batunon niya creator, siyang batunon namon Ginoo nga Dios. Hindi lang siya tawo, kaya nagpakatawo siya Ginoo, kundi Dios man siya, Lord God. Hallelujah. Salamat kina ng problem sa isa ka isa sa amon sa mga gabi. Ikaw ang Diyos magpakamayo. Ikaw maghatag solusyon. Ikaw maghatag sang light. Ikaw maghatag Ginoo sang favor. Ikaw maghatag Ginoo sang pagpakamaayo. Sa tag sa subong nga gabi nga nagapamati. Kag magapamati pa sa sini nga program sa subong nga gabi. Let the peace of God ma-experiensyahan nila sa subong nga gabi Ginoo. Bless isa ka isa. Makamayuha kami. Nagapray kami. Ikaw ang Diyos mga protection. Even Lord God sa mga katawan Ginoo. Palayo kami sa COVID-19. Tipigi kami. Buligi kami, Lord, in the name of Jesus. Ano man mga problema nila, sila family, sa ila business, sa relationship, sa ila pag-eskwela. Lord, I pray in the name of Jesus. Ikaw ang Diyos Ginoo magabulig sa ila kabuhi. Lord, salamat gid subong nga gabi. Ginakomit namon ini nga pagtililipon every night. Lord, bless us. Lord, guide us. Lord, strengthen us. Lord, protect us. Hallelujah. Lord, keep us from the evil one. In the name of Jesus. We commit everything to you. Bless our nation. Bless our churches. Bless our relationship sa imo Ginoo. Dipigi kami. Giyahi kami, Lord. In the name of Jesus. Ang ginasubuan lipaya. Ang wala paglaom tagai paglaom. In the name of Jesus, ang wala kapatawad, magapatawad. Ang wala gabag-ubag-uha. In the name of Jesus, Lord, we commit everything to you because you are the Lord, the God, hallelujah, the creator of all things, the life, the lives, Lord, hallelujah. You are the peace, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat gid mo kayo because you are our answer, Lord God, sa tanan ng mga kinanglanon namon. Ginadayo ginamon ikaw sa mga gabi. This our prayer, Lord God. In Jesus' name, ang tanan magsabat. Amen. Wow, God bless, God. God bless, God bless. Kabayang ginawa pa kamayo sa aton sa mga gabi. See you tomorrow. And
Good night.